Hello mga kumarites, pagkatapos ko nga pong ihatid sa sakayan yung mga anak ko ay diretso naman nga po ako sa grocery. Dahil meron nga po silang child camp sa simbahan ng 3 araw. Pero uuwi din naman agad sila kumarites ng alas 11. Marami na nga rin po nagtatanong sa akin kung paano ba maging content creator. Noong 2023 nga kumarites ay nakisabay nga rin po ako sa mga mami na nagpo-post nga po ng reel sa Facebook. Pero dahil hindi ko pa nga po alam kung paano nga po gumawa ng mga mini vlog kaya gumagaya nga rin po ako sa mga ibang mami. Dadamash nga lang po ako ng mga boses sa TikTok. Basta alam mo yung gaya-gaya lang. Tapos pag nagkakaroon nga po ako ng 100 views, masaya na nga po ako doon. Pero dahil kakanood ko nga po sa mga mamis na nagbablog habang naglilinis ay talaga namang nang-inganyo na nga po akong gumawa ng mini vlog. Tuwang-tuwa kasi ako sa kanilang mga bahay na ang cute nga pong tingnan dahil sa kanilang mga DIY. Sinishare nga rin po nila yung mga ginagawa nila araw-araw. Kaya naman sinubukan ko nga rin pong gumawa ng ganoon. Hanggang sa meron nga pong nag-viral na isang video sa akin kaya naman nga po ako ay na-monetize. 6K followers pa nga lang po ako noon ay na-monetize nga po ako dito sa Facebook. Pero syempre hindi nga po kagaya ng mga ibang content creator na ang lalaki nga po ng kita nila. Ako nga po ay nag-uumpisa pa lang noon. Monetize ka na pero walang nanonood sa video mo ay sayang nga lang din dahil hindi ka rin naman makakasahod. Kaya kailangan talaga gumawa ng content na quality yung tipong may manonood kahit papaano. Linaw, hindi magalaw at syempre yung may matutunan nga po yung mga nanonood sa'yo. Para kusa nga po silang magpapalo sa iyong account. Kung hindi naman may natututunan sa'yo, pwede rin yung nakakatawang mga video. Syempre sa umpisa madi-discourage ka talaga sa yung kikitain. Minsan meron, minsan wala. Minsan nga po ay 0.01 lang. Kung hindi mo nga mapataas yung views mo ay mawawala pa yung kita mo dahil unti-unting nababawasan. Kaya kung wala kang lakas ng loob ay talaga namang panghihinaan ka. Pero dahil nag-i-enjoy nga po ako sa ginagawa ko ay hindi ko nga po pinapansin yung kita ko. Kung nga ina-expect na ako nga po ay makakasahod. Una ko ang sahod ko marites ay 1,600 mahigit lang. Pero pag nanay ka na nga ay malaking bagay nga po iyon sa atin dahil alam nyo na makakatulong din tayo sa ating mga bayarin. Kaya nagtuloy-tuloy pa nga rin pa ako sa paggawa ng content. Kailangan alam mo rin talaga yung mga bawal na pinopost dito sa Facebook. At syempre, hindi pwede sobra lahat ng ginagawa mo. Pag-reply, sobrang pag-engage, dapat may limit. Para wala nga po tayong ma-experience na restriction. Nung kumikita na nga po ako kumarites, ang goal ko na nga lang na yung mga sinasahod ko nga po sa Facebook ay ibibili ko dito ng gamit sa bahay. Dahil yung sahod nga ni Jowa ay sapat lang talaga para dito sa aming munting tindahan at allowance, bayad sa mga bills. Dahil marami nga rin po ako napanood ng mga mamis na pinopost nga rin po nila yung content nila doon sa YT ay ginaya ko na nga rin. Nga pa ako nakakasahod sa YT dahil kailangan mo nga makaipon ng $100. Pero bago pa naman ako doon kumarites at kahit papaano meron na nga po ako $60 doon. Pero hindi nga pwedeng iisipin mo kaagad nakikita ka. Kailangan mo talagang pag-aaralan kung paano nga po gumawa talaga ng content. Sa totoong buhay talaga kahit monetize ka wala ka talagang kikitain. Hindi mo nga rin sisipagan magawa ng content sa isang araw. Paano ba ako nakakagawa ng content habang inaasikaso itong tindahan at gumagawa ng gawaing bahay? Yun na lang talaga itong anak ko ay maaasahan ko na nga sa ibang bagay. Kaya kapag nakakapag-video na nga po ako ng content ay umaakyat na nga po ako sa taas para mag-edit at mag-voice over. Siya naman nga po yung nagbabantay dito at siya nga rin po ang gumagawa ng ibang gawaing bahay. Yung video nga po na ginagawa ko ngayong araw na ito ay pinupost ko naman kinabukasan ng umaga. Schedule nga po iyon ng 8 AM kaya habang tulog nga po ako ay kusa na nga po yung magpo-post. Dahil hindi naman kami mayaman kumarites at hindi kami nakaka-travel sa ibang lugar kaya yung mga content ko ay dito lang din. Gawaing bahay, pagde-display sa tindahan at pag-go-grocery. Ikot nga lang sa ganon yung aking mga ginagawa. Wala din naman kaming sasakyan para pumunta sa ibang lugar. Hindi pa nga po kami isasama at ililibre ay hindi nga rin po ako makakaalis dito. Kaya yung mga araw-araw kong content ko marites ay dito lang sa bahay. Sina at sa taas namin. Minsan nga po ay sa grocery. Sana hindi rin talaga maiwasan may nagsabi na paulit-ulit nga lang po yung ginagawa. Pero wala naman akong choice ko marites dahil pag nanay ka na madalas talagang nasa bahay ka na lang. Na lang talaga itong mga anak ko nga ay malalaki na kaya malaking tulong din talaga ito sa akin. Sabi nga nila pag malinis nga po yung bahay paniguradong masungit ang nanay. Totoo talaga yun kumarites talaga napakasungit ko pagdating dito nga po sa bahay. Pero hindi naman ibig sabihin nun na bawat kilos nga po ay magagalit ako. Hindi ko nga pinapaliwanag sa kanila na pag meron nga po silang pinagkainan ay idiretso sa basura. Kahit maliliit pa nga sila ay tinuturuan ko na sila ng kanya-kanya nilang gawaing bahay. At dahil tapos na nga po yung kuya namin magbutas ng mga chichirya, ito nga po si Bunso ay inutusan ko ng ayusin yung mga noodles sa lagayan. Si Kuya Siya naman ay lumabas na para maglaro. Hingi nga po siya ng 10 pesos ay binigyan ko naman. Palabas na nga rin po sana siya para sumama sa kuya niya pero sabi ko nga ay tapusin niya nga muna yung kanyang mga gawain. Pagkatapos niya mag-ayos ay diretso labas na nga po siya kumarites. Sabi niya nga mamaya na lang siya maghugas pagka uwi niya. Ling na nga rin po yan sila sa simbahan at hindi pa nakabihis ng damit. Noon nga ngayon habang bata pa ay kailangan na talagang bigyan ng gawaing bahay. Para hindi nga po puro gadget lang talaga ang alam. Kaya kahit cellphone nga po ako ng cellphone kumarites hindi naman ibig sabihin nun na ako nga po ang ginagaya nila. Dahil sa panahon nga po ngayon ay gadget na talaga yung mga nilalaro ng mga bata. Yun nga rin po yung mga
nakikita nila sa mga kakilala nila. Kuya nga po namin ay nung December lang nagkaroon ng cellphone dahil nga po siya ang bumili niyaan. Noon nga rin po yung bunso namin, siya din ang bumili ng cellphone niya. So ayun lang muna kumarites, salamat sa panonood, follow for more, God bless us, at sana i-share nyo na nga po itong aking video.